everyone! Good morning, I'm back! This is Sam Drusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Sino nga ba ang mag-uuwi ng corona dito sa Miss Cosmo 2024? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang final prediction tayo ngayon. So, yun na. So, ito na nga guys. Papunta na tayo sa final moment ng Miss Cosmo. So, pagkatapos ng ilang linggo na talaga namang tinutukan at inabangan natin ang mga eksena nila, grabe. Sobrang winner. So, ano ba ang hindi ko makakalimutan dito sa Miss Cosmo? I think yung fashion show nila doon sa Lake. Ang panalo nun. Sobrang panalo talaga yung fashion show na yon. And then, panalo din yung mga kandidata doon. Nag-perform ba ng bongga doon ang ating pambato? Oo naman. So, doon nakita natin na kung paano maging isang modela ang ating pambato na si Atisa Manalo. And then, gusto ko din, syempre, ito talaga pinakagusto ko, yung second fashion show nila. Sobrang natuwa ako doon. So, yon ang winner para sa akin. Ang galing doon ni Atisa Manalo na nakadalawang palit ng damit, di ba? Sobrang panalo doon. At doon talaga nakita ko, sobrang winner. And then, overall, impactful nga ba talaga si Atisa Manalo sa competition na to? Yes, sa botohan, grabe. Talagang pinatunayan natin na sobra yung bayanihan ng mga Pilipino dito sa botohan, lalo na yung first voting, di ba, na ginawa. Sobrang panalo ang nakita nating laban ni Atisa Manalo. Sobrang umeksena talaga siya ng bonggang-bongga. And then, hanggang ngayon, lumalaban pa rin siya sa botohan. So, nasa top 3 place siya. At feeling ko kung ikukumpara natin yung lahat, ikumbaga tototalin, susumahin, yung lahat ng boto from day 1 until now, I think number 1 ang kalalamasan ni Atisa Manalo. So, yun. So, sobrang lakas talaga. Masasabi ko, winner. And then, overall impact, parang feeling ko, Atisa Manalo, isa sa mga pwede mong maiturin talagang maging reyna ng Miss Cosmo ngayong taon na to. Kung titignan mo yung profile niya, sobrang winner, talagang wala akong masabi. So, sino nga ba ang mga kalaban ni Atisa Manalo dito? So, syempre, isa na dito ang pambato ng Thailand. Yes, isa si Thailand sa mga masasabi natin na pwedeng makapasok sa top 10 ngayon. At talagang iba din yung performance na ipinakita ni Thailand. Palaban si Thailand from day 1 until now. At grabe yung energy, consistent, at yung kanyang kumpiyansa sa sarili. So, parang feeling ko Thailand is one of the contender talaga sa competition para sa Corona. And then, pwede din talaga nating makita ang laban ni Indonesia na isa din sa malakas. So, feeling ko si Indonesia, consistent din siya from the beginning until end. At masasabi natin, grabe ha, si Indonesia. So, feeling ko makakarating sa top 10 si Indonesia. At possible pa na mag-top 5 pa to. Vietnam, masasabi ko very strong contender talaga sa competition na to. Sobrang grabe. Katulad ni Thailand, Indonesia, at Philippines, grabe ang consistent din ni Vietnam. So, pagdating naman sa ibang country, Mexico, nakikita ko na palaban, sobrang panalo din ang mga eksena ni Mexico. Nandiyan din si Honduras na talagang masasabi natin ang ganda. At syempre, hindi din magpapaawat ang pambato ng Chile, di ba? So, yon. So, gusto ko din, I think si Armenia, malakas din yung laban ni Armenia. Mukhang kakabog at talagang makikipagsabaya at makikipagpukpukan dito sa competition. At saka, sino pa ba?
USA. Hindi mo rin ma-underestimate ang kakayahan ni USA. Actually, si USA medyo nakakatakot. Para sa akin, isa siya sa mga matuturing mong dark horse candidates. So, malakas din ang laban ni USA. Tapos, sino pa ba? I think Peru. Yes, Peru. Possible na isa sa mga maka-last two standing na maiiwan dito sa dulo ng competition. Talagang masasabi ko, grabe din yung eksena ni Peru. Sobrang from day 1 until end talagang, ay nako, pumapalo ng bonggang-bongga. Gusto ko din yung atake niya. Sobrang panalo din. At sabi ko, nag-remark din talaga sa akin si Peru. So, dito sa competition na to, sino ba ang possible na makalusot sa top 5? I think USA. Isa si USA sa nakikita ko na pwede talagang makapasok sa top 5 ng competition dahil consistent talaga from the beginning until the last part ng competition nila sa preliminary competition. Lalo na doon, nagpasabog talaga siya ng bonggang-bongga. And then, pwede din makapasok si Cote. Yes, iba din kasi si Cote talaga sa eksena niya, very strong and powerful. So, hindi imposible na makarating din siya sa top 5. I think possible si South Africa. Yes, South Africa. So, parang feeling ko strong at powerful din si South Africa. And then, sino pa ba? I think pwede din makapasok si Peru, of course. Iba din ang eksena ni Peru at isa siya sa mga nakikita ko na strong talaga sa top 5. At tingnan natin kung ano ang laro ni Peru at pwede din siya makoronahan talaga ng Miss Cosmo ngayon. At feeling ko si Philippines. Yes, Miss Philippines, sobrang winner ang execution niya from the beginning until end. And then, sabi ko nga, malakas talaga si Philippines kahit sa profile ng competition na to. Sobrang, ay nako, panalo. So, para sa akin, ang magla-last two standing dito, I think is Peru and Philippines. Yes, silang dalawa yung nakikita ko na pwedeng matira sa dulo ng competition. Parang feeling ko sila ang napipisil o nakikita na pwede maging Miss Cosmo. Malakas yung laban ni Peru bilang Miss Cosmo, pero kaya siyang dalihin dito ni Atisa Manalo. Kasi si Atisa Manalo talaga yung maituturin natin na sobrang impactful beauty dito sa competition na to. And I think siya yung hinahanap ng Miss Cosmo. So, para sa akin, ang winner for 2024 Miss Cosmo is Philippines. So, yan. So, siya yung nakikita ko. Kumpiyansa ako kay Atisa na para sa kanya ang koronang to. At hindi naman sasali dito si Atisa ng ganun-ganun lang kung alam niya na hindi niya napag-aralan ng gusto ang laban at parang feeling ko deserve niya ang corona. So, yun. So, siya yung nakikita ko. Dahil siya yung nakikita ko na in terms of profile, in terms of beauty, in terms of determination, and then yung hatak talaga niya sa tao, sobrang winner. Grabe yung suporta ng mga Pilipino sa kanya, kaya matuturing ko talaga na sobrang lakas talaga ni Miss Philippines. Sobrang, sabi ko, wala na akong iba pang nakikitang candidates na pwedeng maging Miss Cosmo maliban kay Peru. Sabi ko nga, it's a Philippines talaga. So, doon lamang si Philippines kay Peru kasi si Peru, yes, maganda ang execution na ipinapakita dito sa Miss Cosmo, pero parang feeling ko si Philippines pa din talaga yung pwede nilang gawing kauna-unahang reyna ng Miss Cosmo ngayong taon na to. Kaya good luck, di ba? So yun, maraming malakas, pero sabi ko nga, sobrang nakikita ko dito, it's between Peru and Philippines. But kung isipin mo at kung saan malalamang si Philippines dito sa competition na to, I think maraming aspeto. And let's see
kung ano nga ba at sino nga ba ang tatanghalin bagong Miss Cosmo ngayong taon na to. But for me, syempre, ang nakikita ko pa rin talaga, none other than is Miss Philippines para sa taon na to. So, yun! Kayo guys, ano guys, ang tingin ninyo? Possible nga ba mag-last two standing talaga dito si Philippines mamaya at saka si Atisa manalo dito sa Miss Cosmo? So, tingin mo, kay Philippines nga ba mapupunta ang corona ng Miss Cosmo ngayong taon na to? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre guys, maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.